Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat, Ngayon ay 25 ng September, September 25, at ang oras dito sa Los Angeles, California ay mga 7:10, Ah, Lunes, at medyo makulimlim. Nais kong mag-vlog, ang title ng vlog ko ngayon ay kung si Lene Robredo lang sana ang nanalo. Yan ang title ko, Kung si Lene Robredo lang sana ang nanalo, Now, pero bago ang lahat ay ipaparinig ko muna yung pinarinig ko kahapon, Mahina kahapon kaya ngayon lalakasan ko, Mga kwan lang ito, mga 3 minutes, 20,300 election returns or 50 may tatlong matinding kababalagan na nangyari noong 2022 elections. Unang kababalagan, halos 99% ng election returns na galing sa NCR or National Capital Region na natanggap ng transparency server noong unang oras ng bilangan ay galing lang o pinadala lang sa iisang computer. Opo, 99% ng 10,000 plus na election returns na galing sa NCR noong unang oras ng bilangan. Galing lang po sa isang computer. Yung computer na may IP address 192.168.02. Pangalawang kababalaghan, 51% or higit sa kalahati ng election returns na natanggap ng transparency server sa buong bansa sa unang oras ng bilangan. Galing din or pinadala din lang sa isang computer. Yes po, 20,300 election returns or 51% o higit sa kalahati ng lahat ng election returns na galing sa buong bansa sa unang oras ng bilangan. Galing o pinadala din lang sa iisang computer. Anong computer po yon? Yung parehong computer na nagpadala po doon sa halos ng 99% ng election returns sa NCR. Yung iisang computer na may IP address 192.168.02. Napaka-special po talaga ng computer na ito. Pangatlong kababalaghan, napakaraming election returns po na naunang natanggap ng transparency server sa Manila kahit na hindi pa sila napapadala ng mga voting precincts nila sa probinsya. Natanggap na ng COMELEC transparency server sa Manila kahit na hindi pa sila naipadala ng voting precincts nila sa probinsya. Paano nangyari yon? Ano yon, magic? Example po, yung election return. Ayan po, Ayan po, Napakinggan nyo na po, kahapon kasi ay hindi maliwanag, at saka mahina. Kaya nirepeat ko ngayon, Ngayon ay ang title ko ay kung si Lene Robredo lang sana ang nanalo, Pero ngayon sa hindi masagot ito ng ng COMELEC, Hindi nila kayang sagutin ito, Pwede nilang sagutin pero ang sumasagot ay attorney, hindi technical man, Dapat kung sagutin nila ito, may kasama silang dalawang technical man. Yung IT expert na nasa tabi nila. Kung maari sana ay galing pa ng abroad, ay hindi nila kayang sagutin ito, nung isang araw, kamakalawa, may kausap ako, personal na IT expert. Ito nga ang pinag-usapan namin, ang sabi niya, alam mo kanya, sa Pilipinas, maraming mahirap at mga mangmang, yung hindi alam, kaya kaya nilang lukuhin. Yun ang sabi niya sa akin. At idagdag ko pa, yung iba kasi, hindi yan ang hindi yan ang interest nila, Ang interest nila ay yung saan kukuha ng almusal.
Yun, yun nga, mahirap nga eh. Kaya ang kalaban nila sa umpisa, sa umaga pa lang ay pangkape, hindi ba? Kung saan sila kukuha ng pangkape. Ganun po yan. Pero sa ngayon na dumadami na ang tao, na naiintindihan, kung ano ang nangyari nung eleksyon, walang tsansang manalo pala talaga si Leni. Walang tsansa. At pati na yung Ocho Diritso noon, walang tsansa talaga. Kasi pinatay din nila ang transparency server po ng 7 oras. Ngayon naman ay ito nga, uulitin ko lang kung ano yung dinidiscuss dito, Ang dinidiscuss po dito ay 98.9% ng boto na nanggagaling sa Capital Region o dyan sa Metro Manila, na kung saan ay 7 million ata yan eh. Yang butante dyan, 98.9% ay pinadala lang sa iisang computer o sa iisang IP address na private. Ang ibig sabihin ng private, yung computer na yan, nakakonekta mismo doon sa COMELEC. Local area network. Kaya nga hindi gumamit ng public eh. Hindi siya dumaan sa public. Ang dinaanan niya ay doon lang sila, doon sa wire. Naka-wire sila. Ganun po yan. Ang ibig sabihin yan. Kaya walang tsansang mananalo talaga si Leni Robredo. Di ba? At yun nga, naikwento ko sa inyo kahapon, na bago mag-eleksyon ay mayroon na akong sa pantaha na dadayain ang eleksyon. Opo. Una ay dahil doon sa sigaw ni Tony Gonzaga, hindi ba, nung gabi, hindi ba? Isinigaw niya eh. Aywan ko kung 2 days o 3 days before the election, sabi niya, babalik na si Bongbong Marcos sa kanyang tahanan sa Malacanang. Kako ay matalino itong tao na ito, bakit ganyan ang sasabihin niya? Ayun, parang may alam siya na dadayain talaga. At kung pag-aralan niyo yung mga sinasabi ni Sandro Marcos noon, hindi ko nababanggitin dito, sigurado sila na mananalo. Ngayon, idadagdag ko itong 2 estudyante ko na 20 years ago. Naturuan ko ito ng engineering sa Zambales. At hinamon nila ako ng pustahan. Kaya kako ay kasi nakadebate ko sila eh. Pero pinutakti ako ng mga grupo nila. Oo. Palagay ko ito mga bayaran din sila eh. Kasi ngayon wala na rin. Hindi ko na rin sila wala na rin silang nilalakad na ganun eh. Ay ako patuloy ako na kung ano yung nilalakad ko noon, ganun pa rin. O ay sila wala na eh. Kaya kako bayaran sila. Hindi ba? Huminto na sila eh. Marcos sila noon. Tinatanong ko sila, ano bang kako nagustuhan nyo dyan kay Marcos? Ay hindi nila maipaliwanag. Ako kako, ang nagustuhan ko kay Leni ay hindi corrupt. Ayan. Hindi nila maipaliwanag. Ang sinasabi nila ay yung sinasabi din ng mga nakadebate ko. Oo. Ganun na ganun eh. Kaya iisa kako ang nagkukuman sa kanila. Sir, sabi nila, respeto na lang, sir. Yun na lang. Respeto. Wala pala silang pinaglalaban eh. Respeto lang daw. Ay kako lahat ng tao nire-respeto ko. Lalo na sa umpisa. Pero kung ganyan kako na hindi nyo kako maipaliwanag yang nilalakad nyo, hindi nyo kayang wala kayong dahilan. Ang sabi ko ay para nyo ako kakong niluloko niyan eh. Hindi nyo kaya kakong ipaliwanag eh. Bakit ang gusto nyong manalo ay si Bongbong Marcos, hindi ba? Pero ako, inisa-isa ko sa kanila na delikado kako ang Pilipinas.
lalo na sa korupsyon. Ay ito na nga, umaabot na tayo, hindi ba? Sa intelligence pan lang ni Sara Duterte ay yung Vice President natin, hindi ba? Si Sara Duterte ay 500 million at 125 ata sa as DepEd Secretary. Intelligence pan lang po yun, ano? Confidential pan at saka ay intelligence pan. Ayan na nga ang iniisip ko noon. Kaya nga siguro tahimik na sila eh. Pero ikikwento ko lang po, ano, hinamon nila kasi ako eh, ng pustahan na lang sir, sabi nila eh. Pustahan na lang sir, kung gusto nyo, sabi niya. O, ay hindi naman ako papayag doon kasi born again ako eh. Hindi ako nakikipagpustahan. Hindi ako nagsusugal eh. Opo. Ito pala, nag-umpisa yung, ikikwento ko lang po sa inyo, ano, nag-umpisa yung mainitan na debate namin, ano, kasi yung isa nagpapastor eh. Opo, nagpapastor siya eh. Kaya noon, ay estudyante ko siya, ay ako, born again naman ako, ay sige ka ako, maganda yan. Maganda ka ako yan, na nag-aaral ka ng Word of God, ganyan, ipagpatuloy mo lang ka ako yan. Ngayon, nung kasi friend ko sila eh, sa Facebook eh. Oo. Ngayon, nung isang araw, hindi ako mapakali kasi iba yung sinasabi niya eh. Ang sabi niya ay itinalaga daw ng Diyos si Bongbong Marcos. Itinalaga ng Diyos. Aywan ko kung yun ang sabi ng nagbabayad sa kanila. Ay sabi ko, kasi nga magpapastor siya eh. Aywan ko kung pastor na siya noon, ano? Ay, ang sabi ko ay, bakit alam mo kako na itinalaga si Bongbong Marcos ng Diyos para maging presidente? Ngayon, hindi niya masagot. Ngayon, sabi ko, huwag kang gagamit ng pangalan ng Diyos o salita ng Diyos na sa walang kapararakan kako. Ayun, nag-react siya. Pero ako, pilit kong sinasabi sa kanya na malaking kalapastanganan yan na gagamitin mo ang salita ng Diyos o ang pangalan ng Diyos. Who is the advisor of God, kako? Who is the advisor of God so that he can control him o he can advise him? Wala namang advisor ang Diyos eh. Wala tayong alam. Oo. Kaya hindi pwede kako na sasabihin natin na siya ang pinili ng Diyos. Hindi ba? May mga guidelines yan. Yung nga, hindi corrupt, hindi ba? Hindi murderer, ano, o hindi mamamatay tao, hindi ba? O hindi sinungaling. Yun ang mga guidelines. Pero hindi natin alam kako kung siya talaga ang pinili ng Diyos. Doon kami nagmainitan hanggang sa umabot kami sa minumura pa niya ako eh. Pero kako hindi na itong estudyante ko. Kasi lahat ng estudyante ko ay iginagalang ako. Pati yung mga nanay nga eh. Kasi nga, probinsya po yan eh. Opo. Probinsya po yan eh. Yang pinagturuan ko sa Zambales ng engineering. O sige at aalisan ko na muna yan ano. Walang tsansa na manalo talaga si Leni. Wala. Kasi nga, 99% sa Metro Manila ng mga botante ay dumaan yung boto sa iisang masin. Yun ang nagpadala na contrary to the popular belief, hindi ba? Ang akala natin ay ang magtatransmit ay yung mga vote counting machine. Hindi ba? Contrary to the contract. Kasi ang mahal ng binayad natin dyan eh. Mahal po ang pagbili natin ng vote counting machine ay hindi pala ginamit. Ang ginamit ay yung private address na hindi dumaan sa telco. Opo. Kaya walang tsansang mananalo. Hindi ba? Tapos yung 51% ng total botante o ng election return ng buong Pilipinas, 51% po noon ay ganun din. Doon dumaan sa iisang IP address na private pa. Ibig sabihin, naandun lang sa kwarto o naandun lang sa building o naandun lang sa compound.
unaan doon lang sa local area network nila. Kaya nga private hindi na nangailangan ng public, hindi na dumaan sa kalsada kung para maintindihan natin kung galing ako ng Sambales, dadaan ako ng kalsada ng Bataan, ng Pampanga at ng Bulacan bago ako po makakarating sa Metro Manila. Ganun po 'yan. At wala pong public na kalsada ang Commission on Election, wala. Makikidaan siya sa telco. Ganun po 'yan. Ngayon, hindi ka naman padadaanin ng telco kung ikaw ay public kung hindi ka public address. Aayusin yan po ng modem Aayusin muna bago ka makapasok sa public. Oo. Ngayon ay pangatlo, napansin, at ito nga, hindi nga nila masagutan napansin na yung pag-receive, ng mga boto, bakit nauna pa kisa dun sa pagsara ng mga presinto? Ang daming ganyan. May diferensya na 1.5 hour average, hindi ba? Nagsara ang presinto ng alas 9, bakit nakatransmit ang sa record ng kwan ay na-receive nila yung resulta 7:30, hindi ba? O nagsara ng alas 9, na-receive nila ng alas 8. Bakit ganun? Ayan, hindi ba? Kaya walang tsansang manalo. Kaya nga ang title ko, kung si Leni Robredo lang sana ang nanalo, ay ipopokus ko na doon sa ang tatalakayin ko ngayon, Ang tatalakayin ko ngayon ay yung confidential fund, hindi ba? Confidential fund ni Sara Duterte. Kung si Leni Robredo lang sana ang nanalo, wala yan. 500 million po yan. Na hindi kakayanin po yan ng Pilipinas. Napakalaki po niyan. Kung yearly nilang bibigyan yan, ay baka hindi na tayo pa utangin ng ibang bansa. Sinabi na ni Martires ata yun na at saka ni Kwan si Birsamin, hindi ba? Na hindi naman kanya pinapakita ang confidential fund Ay oo nga, kaya nga, iyan ang sinasabi ng mga tao na iyan ay prone sa corruption. Oo, kasi alam natin naman na hindi na pinapakita yan Oo, hindi na pinapakita mga resibo dyan. Hindi ba? Kaya, yan ang magiging sanhi ng malawakang korupsyon po. Opo, ganun po yan. Nawawala ang confidence ng mga tao sa gobyerno, hindi ba? Habang lumalaki ang confidential fund, hindi ba? Ni Sara Duterte, hindi ba? I-combine mo po yan 650 million yan Kasi mayroon pa siya doon sa DepEd Secretary. Nawala naman yan dati. Pati nga yung kay Leni noon, wala namang confidential fund yan At saka ang budget po ni Leni noon, noong 2022, hindi ba? Ang budget niya ay nasa 700 plus lang. 700 million sa isang taon. Ngayon, ilan ang budget ni Sara sa kwan pa lang, sa confidential fund pa lang? 500 million. Kakayanin ba yan ng mga tao? Magbubuwis ba sila ay grabe po yan, hindi ba? Kaya nga ang title ko, kung si Leni Robredo lang sana ang nanalo, hindi ba? Wala yan. Hindi ba? Ay walang chance talaga na manalo Dahil nga dito sa pinarinig ko sa inyo, hindi ba? At ngayon, hindi masagot po yan ng Comelec. Hindi masagot. Pero aywan lang natin kung ano mangyayari dyan, Wala na tayong alam dyan. Kasi nga, lumalawak na yung panawagan na dapat ay sa susunod ay hybrid na.
Oo, mano-mano na ang pagboto, mano-mano na rin ang pagbilang ng boto. Ngayon kung may record na kung nai-record na doon sa precinct level lahat ng mga testigos ay mayroon ng kopya, hindi ba? Pwede nang ipadala ng electronic file. Ganon, hindi ba? At yun nga, ay ako wala na akong confidence diyan sa Smartmatic na yan o kwan. Oo, o kung kahit na yan, kahit na tanggalin yan na ganun ang nilalakad ni Glenn Chong, hindi ba? O si Attorney Chong, hindi ba? Nilalakad niya na tanggalin yung Smartmatic. Wala din yan. Wala din yan sa experience ko, kasi engineer po ako at ang dami kong nahawakan ng mga kontrata. Oo, as a project management ako. Pwede na ba nilang palitan yung pangalan Hindi ba? O makisusyo sila doon sa kabila, doon sa kalaban nila. O sila ang papasok ulit. Ganun po yan. Pwede nilang palitan ang pangalan, palitan ang mga, kunyari, yung mga ownership, hindi ba? O kaya, makikipag-alyansa sila doon sa kalaban nila para makapasok sila sa bidding. Hindi ba? Ganun lang po yan. Hindi solusyon yun na i-blacklist na ang Smartmatic. Wala yan. Walang kwenta yan. Paiikutin lang nila ang mga tao dyan. Ganun yan. Kaya nga, ay ang kuwang ko ngayon, ang nilalakad ko ngayon ay ilakad natin na sana ay sa susunod na eleksyon, itong 2025, hindi ba? Ay hybrid na, Mano-mano yung pagboto, mano-mano din yung pagbilang ng boto. Opo. Para malaman talaga natin nakakasigurado tayo na ang mananalo ay yung gusto ng tao. Kasi ngayon wala nang oposisyon Wala na Ilan na lang yan? 3 na lang dyan sa lower house. Sa Senado naman 2 na lang, hindi ba? Kasi nga dyan yang hindi talaga kagustuhan ng tao ang nasusunod. Ganun po yan. O sige at hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan tayo at kung may nagustuhan kayo ay i-share nyo o kaya ipaliwanag nyo sa ibang tao. Makipag-usap kayo makipag-debate kayo at para nang sa ganoon ay nabibigyan natin ng aral yung mga mangmang, hindi ba? Oo, at yun nga ang sinabi ni ni Jose Rizal kailanman, sabi niya, hindi ako natatakot, sabi niya. Kailanman, sabi niya, hindi ako natatakot sa mga manlulupig, sabi niya, hindi ba? Mas natatakot ako sa kamangmangan ng aking mga kababayan. Kaya mag-effort po tayo na mag-share ng mga karunungan. Sige po, at hanggang dito na lang po at sana tayo ay kahabagan ng Diyos sana tayo ay patnubayan niya at salamat po sa inyong pakikinig salamat po.